Showbiz fanatics, Miss Christy Permin, abay may matinding pagsisiwalat patungkol sa mga hirap na pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, pinag-uusapan ngayon at talaga namang trending ang ilan sa mga interview na ginawa po ni Miss Catherine Bernardo sa katatapos lang po na kanyang preview magazine kung saan siya po yung cover at nagkaroon po siya ng initial interview patungkol po sa mga bagay-bagay at personal na buhay ni Miss Catherine, kung saan tumatak sa publikong ilan sa mga statement niya when it comes dun po sa kanyang mga past relationship. So panoorin mga natin kwento na kontrolado talaga ni Daniel ang lahat ng aspeto sa buhay ni Catherine. Pagsasalita, pananamit, aksyon at lahat-lahat. Kaya ito, lumabas na sariling bibig niya. Nahihirapan siya ng mga panahon nasa relasyon siya. Totoo yan. Naging hot topic nga ang ilan sa mga naging statement ni Miss Catherine Bernardo patungkol sa kanyang sinabi na she is parang sinasabi niya sa public that he has all the freedom. Parang dito niya lang po na-experience yung totoong freedom nung po siya ay nagdesisyon na tapusin ang kanyang relasyon. Ramdam ko na kontrolado ko na ang buhay ko ngayon. Ako na ang nagdedesisyon tungkol sa aking sarili at sa aking mga kagustuhan. Ang ganda. Diba? Ang lalim. At saka siyempre sasabihin niya, ito na po yung talagang tunay na Catherine Bernardo. In the recent months, the much-dubbed experimental age of Catherine echoed across the internet following the release of her acclaimed role in 2023 film A Very Good Girl, while the actress previously argued that this era wasn't necessarily more experimental than her other works. The dual character revenge story of the Peterson Vargas project saw Catherine testing the limits of performance, which had a seeming domino effect on her next project. In the earlier half of 2024, Catherine fronted brands in a more daring visage to use a showbiz-induced term with her likeness on billboards that could literally stop traffic. When reflecting upon it, reaching to this point was a gradual build-up that met a natural peak. So, kung mapapansin po kasi ninyo sa mga pictures at sa mga naglalabasang photos ni Miss Catherine Bernardo, nakita mo talaga that she was enjoying the freedom that she has right now. So, sinabi niya sa kanyang interview that I feel like I'm in control of my life. Now, my body, my choice. It didn't happen overnight. Gradually, nangyari siya, and up until now, I'm still working on it. This was a distinct change from the Catherine of a years ago, the teenager who starred in a string of romantic comedy and primetime teleseries. Teen Kat had been hesitant about showing semblance of her real-life self. The actress admit, during those times, I was just getting to know myself. Kinilala ko pa yung sarili ko, just like a normal teenager. Kaya po, kung mapapansin ninyo sa interview ni Mr. Alden Richards, nung tinanong siya kung ano yung napansin niyang malaking pagbabago kay Miss Catherine, sabi ni Alden doon that ginagawa niya na at alam niya na talaga kung ano yung gusto niya. Ginagawa niya kung ano yung parang umalis na siya dun sa comfort zone niya. No? Kung makikita ninyo na mas maraming or mas nagiging daring siya, pero hindi bastusin. Kasi magkaiba yung parang nagpapasexy ka lang for nothing. Pero this time, si Miss Catherine kasi kahit ano pong isuot niya, she looks so fabulous. Pakita man niya yung skin niya but hindi siya ganun kabastusin tignan. Yun yung kaibahan niya sa ibang mga artist. Talagang sobrang humanga po si Manay Christy Permin dito dahil matapang niyang inilabas yung kanyang saloobin. Kasi base po sa mga statement na inilabas niya sa interview, parang sinasabi niya na for almost how many years, parang hirap na hirap siyang kilalanin yung sarili niya dahil nga lagi siya nakadepende doon sa kanyang dating karelasyon. But this time, she managed to do or to decide on her own, no? Yun yung kanyang isa sa mga malaking achievements na meron ngayon si Miss Catherine. At
kaya niya na rin gawin yung mga bagay na alam niya na magpapasaya sa kanya nang wala siyang dapat alalahanin at wala siyang dapat na pagpaalaman. Kumbaga parang it's a word freedom talaga eh. Parang pinapakita lang ni Miss Catherine dito that she's enjoying the single life na meron siya ngayon. Kaya wag natin masyadong i-pressure si Miss Catherine. Katulad ng sinasabi ko sa inyo noon na hayaan natin na totally healed siya bago siya pumasok po sa isang seryosong relasyon. Now, let's talk about your mga comments patungkol sa ating latest update. Sabi ni Ma'am Shirley Maria Lourdes, "Greetings from Korea again, Ma'am Dareds. Tama po kayo. Learn to respect, learn to accept reality, move on." Napaghahalata tuloy kung anong klaseng mga supporters mayroon si Daniel Padilla. May mga supporting videos sa YouTube kung gaano kakitid at pagkabastos yung iniidolo lang si Daniel Padilla. No wonder, birds with the same color feathers flock together. Kasi kung tutuusin, maling-mali kasi talaga yung ginawa po nila, 'di ba? Doon po sa tao. At pinapakita lang talaga nila na talagang ang tingin nila kay Alden Richards ay threat talaga para sa balikang Katniel. And sabi niya pa, sa mga pinagagawa nila ngayon, tumataliwas din sila sa pakiusap ng ina ni Daniel na si Carla Estrada na support and respect sa mga showbiz personalities, hindi lang sa anak niyang si Daniel, di po ba? As always, Miss Dareds, thank you sa mga updates ng Katden na lagi ko pong inaabangan. More power po sa inyong channel as always. Ayan, thank you po Ma'am Shino. Salamat po sa mga kababayan at viewers natin from Korea. Yan, na lagi po siyang nakaabang sa mga updates po natin. And your comments is always important to this channel because you're really part of this channel. Kaya lagi ko talagang inaabangan kung ano po yung nais nyong sabihin kasi out of that, natututo rin tayo at nai-enlighten din tayo sa mga bagay-bagay. And another, sabi ni Ma'am Cynthia Valenzuela, "Hello Ma'am Dareds, share ko lang yung nakita ko sa Katden na bilang fans nila, panatag po ako na may magandang relasyon sila at respect na lang natin kung gusto nila private kung ano man ang namamagitan sa kanila. Saka ito lang po ang akin. Kaya nasasabi ko na destined sila nila Lord sa last isa't isa. Sino ang mag-aakala na ang dalawang big network at ABS ay darating ang time na magko-collab ang mga artista. Second, yung 11 years ng Katniel, ni walang mag-aakala na magkakahiwalay pa sila. Third, first time na lang na nagkasama ang Katden pero pumatok agad at talagang may chemistry sila sa isa't isa. Plus 5 years na inantay, finally magkakaroon na ng sequel ang HLG na now HLA. Kaya naniniwala talaga akong destiny ang Katden. Ako po, actually, I agree with you, Ma'am Cynthia, kasi wala po talagang mag-aakala na darating sa punto na magkakahiwalay pa ang Katniel. And after 5 years, here it comes, no? Talagang eksaktong 5 taon kung saan pwede na talagang, kung saan nadagdagan na naman po yung history or yung tambalan ng Katden. Sabi ni Ma'am Annabel Garde, grabe po naman yan, bakit tinakpan? Di naman nakikialam si Alden sa mga comment kahit sa mga bashers. Tama po kayo Miss Dars. Kung si Daniel kaya ang takpan mo ng mukha, ano mararamdaman nila? Support lang sa mga hinahangaan natin, wag naman ganyan. Just accept the truth that was make kay si Alden. About naman sa may gusto kay Kat at this moment, baka wala na siyang space kay Kat. So busy at may Alden na si Kat, kaya malabo na po napapansin. Basta't Kat din, be strong na lang at pati Kat din fans. Let's wait and see na lang. Salamat again and again, Miss Dareds. Ayan, thank you so much. Sabi nga, diba, wag mo daw, lagi po natin, pag gagawa tayo ng isang bagay, iisipin natin, ano nga ba mararamdaman ko kapag ginawa to sa akin, diba? Ganun po lagi nating magiging mentalidad. Kaso nga lang parang hindi masyadong pinag-isipan yung move na yon. Tuloy ngayon, nababash po sila at talagang pumapangit tuloy lalo ang imahe, 'di ba? Sabi ni Ma'am Daisy Empleo, "Good morning Miss Star Eds and to all. Thank you again Miss Star Eds sa pag-update sa mahal kong Katden. Yung mga fans sa gumagawa ng ganyan sa picture post kay Alden o sino man sa kanilang dalawa, Kat and Alden, mga walang respeto, mga bitter sila. Pinapatunayan nila na they are not good fans sa mga paninira. Alam nila sa kapwa nila sa ayaw na nga ni Kat kay Dij dahil sa ginawa niya na tama na 11 years na pagpahirap kayo kay gusto ng fanay na mga yan, di yan sola kay Dij. Di nila makamove on o mga bitter basta kami Kat din forever." Ayan.
Kasi parang nagkaroon kasi sila ng false hope matapos ilabas nitong si Jay Costura yung kanyang hula na magkakaroon daw or parang gumagawa ng paraan si DJ para po bumalik sa kanya si Kat. Pero base kasi sa mga interview parang wala po ako nakikitang ebidensya na gusto ni Kat na makipagbalikan pa. Pero yun, ayoko naman po magsalita ng tapos, 'di ba? Kasi hindi natin alam ang kapalaran, and sabi ko nga at the end of the day, it's Catherine call kung ano po yung kanyang magiging desisyon. Sabi ni Cora Waver, tama ka dyan, Miss Tarets, respect begets respect, love begets love. Kat then fan here from Daly City, California, always watching your vlogs. Thank you po. And of course, sabi ni Dong Tats, I for one would like to see the Kat then na magkasama sa isang teleserye. Sana ang Kat Den fandom gumawa ng petition at ipasa sa ABS and GMA. I'm sure if marami mag-sign sa petition, baka both networks, ABS and GMA, will reconsider for collaboration na teleserye for them. Ayun. So, maganda, kung tutuusin, maganda po talagang maganda po talagang plano yan, 'di ba? Kasi talagang marami talagang susuporta diyan, 'di ba? At alam natin na isa yan sa magiging daan para mas lumalim at mas tumindi pa yung kanilang relasyon, ano? Sabi ni Ma'am Shilili Castardo, good evening Miss Tareds, we love Kat Den. Basta felt na sila ni Kat Den, di lang muna sila nagpapakita o maamin kasi po medyo may need pa talaga silang maging private sila. Give them space, diba? At hayaan nilang ang chismis na sasanya na retokada sa teleserye lang yun. Love ni Alden ay sure si Catherine ang love niya, yun ang feel namin. Ayun, totoo po yun. Kahit naman talaga sino, 'di ba? Sabi ni Ma'am Chilina, hi Miss Darrets, nakakalungkot isipin bakit may mga fans na di makamove on. Why sobra-sobrang ugaling di dapat nakakikitaan sa ating mga Pilipino, mag-move on na sana mga Daniel fans. We hope na di maapektuhan ng Kat Den. Funny fans, God bless us all. Ayan. Thank you so much, Ma'am Shelina. Kaya nga, tayo po na mga Kat Den na followers, wag na natin silang gayahin. Let's spread love and be positive, no? Masyado ng toxic ang social media. Wag na tayong dumagdag dun. Diba? Let's spread love and peace. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!